Mga ka-viewers, atong paminawon ang atake ni Pastor para makatubag ta sa iyahang atake. May nabasa at narinig na naman tayong komento galing sa ating mga kapatid na mga Catholic Faith Defender, CFD. Ang mga pari lang daw ay ang may karapatan na mangaral ng Biblia sapagkat si San Pedro daw ay ang kauna-unahang Santo Papa. Ang aral na ito ay doktrina lamang ng simbahang Katoliko at walang ebidensya galing sa Biblia. Kung babasahin natin po ang nakasulat sa Biblia sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2, si San Pedro po ay hindi Santo Papa, siya po ay isang apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Babasahin ko po sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2 sa Bibliang Cebuano. Gikan ni San Pedro, apostol ni Hesukristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag ug nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia ug Bitania. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan ug gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo ug mahinluan sa iyang dugo. Mainyo unta ang grasya ug pakigdait sa Dios. Ang talatang ito ay nagpapatunay na si San Pedro po ay hindi Romano Katoliko at hindi maging kailanman na siya po ay naging isang kauna-unahang Santo Papa ng simbahang Romano Katoliko. Atin pong bigyang reaksyon mga kababayan. Sabi mo, Pastor, hindi siya naging pangulo kundi apostolis lang ayon sa talata na binasa mo, 1 Pedro 1 hanggang 2. Hindi ba pwede ang isang apostolis magiging pangulo? Magiging leader din? Pwede naman. Kaya mali ang iyong sinasabi na si Pedro ay hindi siya naging pangulo, apostolis lang. Ito pakinggan mo, Pastor, 1 Pedro 5:1. Sa mga matandang kapiling ninyo ay may ipapayo ako na pangulo rin kagaya nila. O, sabi mo apostolis si Pedro, tama naman, pero hindi ba pwede ang apostolis ay maging pangulo? So maliwanag dito mga kababayan, si Pedro ay sinasabi niyang pangulo rin. At ang pagkapangulo ni Pedro, mga kababayan, binigyan po ng susi ni Kristo ayon sa Mateo 16:19. At yan po ang parallel, katuparan doon sa hula sa Isaias 22:21-22 na ang magiging leader sa Jerusalem ay bibigyan ng susi at tatawaging ama. Kaya si San Pedro tinawag siyang ama sapagkat ang tinatawag na Pope o Papa sa Greek with S, Papa sa Latin, ay ibig sabihin ama. So ang pagkaama ni San Pedro sa simbahang itinayo ni Kristo. Bagamat maraming ama na tinatawag na leader ng simbahan, si Pedro po ay siya ang nagiging ama. At kung sabihin mo na si Pedro ay hindi Romano Katoliko, ang tinatawag na Romano, dugtong na lang yan, development yan. Ang una ay ang pagkatawag na Katolika ayon sa sinasabi sa Greek Bible 9:31 ng Acts, Hymenon Ecclesia Catholis. So ang pinanguluhan ni San Pedro ay Ecclesia Catholis, Iglesia Katolika. At itong terminong Katolika ginamit ni San Ignacio noong 107 AD. Kaya Pastor, magbasa ka sa kasaysayan para hindi ka magturo ng mga mali-mali. Si San Pedro po ay hindi tayo tutol na siya ay apostol sapagkat ang salitang apostol o apostoles ay galing sa salitang Griego na apostolen, nang ibig sabihin pinadala. At ang nagpadala sa kanya, si Kristo. Kaya walang tutol doon na apostoles si Pedro. Ngunit siya ay pangulo din. At sa lahat ng pangulo, siya lang ang binigyan ng susi ni Kristo ayon sa Mateo 16:19. At
Sabi ni Kristo, anumang iyong ipahintulot dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Anumang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal mo sa langit. At siya po, among the apostles, ang tinuro ni Kristo na magbantay sa mga karnero. Ibig sabihin, simbahan. John chapter 21 verse 15 hanggang 17. Peter, thou love me. Sumagot si Pedro, opo, feed my sheep, feed my lamb. Ano po ang ibig sabihin dyan? Bantayan mo ang aking simbahan. Bantayan mo ang aking mga karnero. Sapagkat ang karnero ay symbolism sa mga tao. At ang mga taong yan ay ang mga tagasunod, mga Kristiyano, na ang tawag dyan ay eklesiya. Ibig sabihin, assembly of people believing in God. Yan po mga kababayan. Aral-aral naman pastor pag may time. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang.